we're back dito pa rin po sa Pinoy MD. At dahil 2019 na, naku, kaway-kaway sa lahat ng mga ang resolution ay magpaka-healthy this 2019. Tayo yon, di ba? Yes, oo. I'm sure kayo din dyan sa inyong mga tahanan. Pero itong ating gagawing inspirasyon for this morning ay napakagaling talaga in terms of discipline. Talagang dapat talaga ko nito, di ba sinabi ko dati, meron ka dapat persistence at consistency, bagong lifestyle. Yun na yun. Yes. No? Yun lang yung mga key ingredients para daw sabi nga nila maging successful tayo sa ating weight loss journey. Yes. Ito ang ating kapuso na gagawin nating Fitspiration for today. Yan mismo ang kanya talagang mga ginagawa. Equipped siya sa mga katangian yan. Kaya naman alamin po natin kung ano-ano nga ba ang ginawa niya para naman maging successful sa kanyang weight loss journey. Ito po ang kanyang kwento. New Year, New You. Yan ang peg ng marami sa atin sa pagpasok ng taong 2019. Yun nga lang, ang New Year's resolution na magpaka-healthy, madalas hindi natin napapanindigan. Ika nga, magaling lang tayo sa simula. Ganyan din daw ang kwento ng ngayon 37 years old na si Rebecca. Taong 2012 nang simulan niya ang kanyang weight loss journey. Sa height na 5 feet 4 inches, dapat nasa 110 pounds lang ang timbang ni Rebecca. Pero umabot daw siya ng 160 pounds. Nagkaroon ako ng depression noong 2008 due to midlife crisis. During that time din kasi, nag-work ako sa isang malaking company. Nandun ako as a customer service and sales representative. Yung trabaho ko kasi doon is very stressful. Sa stress eating daw madalas nauuwi ang pagiging malungkutin noon ni Rebecca. Kaya hindi raw nakontrol ang paglobo ng kanyang timbang. At higit sa panlabas na epekto, bumaba rin daw ang pagtingin ni Rebecca sa kanyang sarili. During that time kasi na-depress nga ako, parang wala na akong interest talaga sa buhay. Parang ganito na lang ba talaga ako, hanggang ganito na lang. Yun nga, yung mga damit ko, napapansin ko nga na malaki na sila. Hindi na sila nagkakasya sa akin, tapos napapansin ko kailangan ko nang bumili ng bago. Yung self-esteem ko bumaba. Hanggang sa isang araw, nagdesisyon daw si Rebecca na baguhin ang kanyang lifestyle. At sinimulan niya ito sa pag-enroll sa gym taong 2012. Dahil may kabigatan, simpleng exercises lang daw ang ginawa niya noon. Gaya ng kettlebell squats at kneeling push-ups na mas madali kumpara sa karaniwang push-ups. Ang sabi nga, consistency is key. Kaya naman matapos karirin ang pag-workout, heto na ngayon si Rebecca. Mula sa dati niyang timbang na 160 pounds, 120 pounds na lang siya ngayon. From flabs to abs. At kitang-kita rin ang pagkatone ng kanyang arms. Higit sa lahat, nanumbalik na rin daw ang kumpiyansa ni Rebecca sa sarili. So let's start muna with jog in place. Okay, 30 seconds. Ready? In 3, 2, 1. Go, jog in place. At dahil hangad ni Rebecca na magsilbing inspirasyon sa mga kagaya niyang gusto rin karirin ang pagpapaka-healthy, From here, standing position, place your hands on the floor, step back. sa ngayon, isa na rin siyang fitness trainer. Ang kanyang itinuturo ang tinatawag na HIIT o High Intensity Interval Training. Binubuo ito ng iba't ibang workout na kailangan gawin ng tig-1 minuto. Ang sekreto rito, halos walang pahinga sa pagitan ng bawat exercise. Kaya mabilis itong makapagpataas ng heart rate, na siyang susi naman para sa epektibong fat burn. Check your form, chest out. Kapag kasi nagwo-workout tayo at hindi naman tumataas ang heart rate natin, baliwala rin. Ang maganda pa sa HIIT, full body workout na ito na kailangan lang gawin ng hindi lalagpas sa 30 minuto. Perfect lalo na sa mga hectic ang schedule dahil hindi na kailangan magbabad pa sa gym. Gusto nyo pang
galingan pa po pwede rin. From here, chest to the floor. At hindi lang daw nakapagtuturo si Coach Rebecca, kundi siya mismo nakapag-workout na rin. Madali para sa akin na turuan sila or i-motivate sila dahil gaya nga nun, is nanggaling nga din ako sa ganung situation. And since na-overcome ko yung ganung klase ng situation, yun na yung sinishare ko, na posible naman siya. Ganito yung mga sizes ng mga damit ko dati. So, yan. Halos doble ko na siya. Ayan. So, sobrang laki. Tsaka mahilig talaga ako sa mga malalaking shirts nun para talaga matakpan yung taba. So, ngayon sa halos doble ko na siya. Pero ang sabi nga sa pagpapaka-healthy, 30% lang ang exercise at 70% ang diet. Kaya kasabay ng regular na pag-ehersisyo, umiwas na rin si Rebecca sa matatamis at mamantikang mga pagkain. Ngayon, wheat bread with healthy palaman na peanut butter, red rice with steamed chicken breast, at vegetable salad ang madalas niyang kinakain sa araw-araw. Ang mga ito mayaman sa protein na pampalaki at pampalakas ng muscles, gayon din sa fiber na pampaganda naman ng digestive system. Wala naman daw sikreto si Rebecca kung bakit naging successful ang kanyang weight loss journey. Ang kailangan lang daw, disiplina at determinasyon. Kaya sa pagpasok ng bagong taon, hangad niya na maging inspirasyon. Para naman ang New Year's resolution na ilang taon na nating sinusulat sa papel, sa wakas, ma-achieve na rin natin. Unang-una, kailangan siguro nilang alamin bakit nila gusto magpapayat. Kailangan nilang malaman kung bakit. Hindi dahil gusto ng ganito o gusto ng ibang tao. At anong gusto mong ma-achieve? Anong gusto mong maramdaman kapag pumayat ka?